Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at ngayon nga pong araw na ito ay ibibigay ko sa inyo ang update tungkol sa biyahe namin papuntang Dubai kasama si Pugong Biyahero at ilang miyembro ng PB Team. Pero bago ko po ibigay sa inyo ang update na yan, ay gusto ko rin pong i-share sa inyo ng kung ano na ba ang lagay ng ating ipinapatayo na solde pinagbayanan o yung tahanan ng mga estudyanteng mangyan doon sa pinagbayanan, sa sitio pinagbayanan. Yan, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at ngayon nga po ay nandito tayo sa Calatagan, Batangas sa pier ng Calatagan dahil ngayong araw ay i-deliver na natin at dadalahin na natin yung mga materyales para dun sa ating bahay tuluyan na ipapagawa papunta doon sa pinagbayanan. So ngayon po, ito yung pinakita ko sa inyo dun sa nakaraan na binili natin itong drum na to. So iuwi natin yan kasi nga kailangan natin yan para dun sa tubig dun sa bahay na tutuluyan. So dito natin ikakarga yung ating mga materyales. Yan yung Franken Mab. Yan po ay bangka na taga Talawtaw. Ang ginawa po natin ay inarkila na natin siya yung bangka kasi nga para maituloy dun sa pinagbayanan dapat isang biyahe na lang kasi nung nag-compute po ako, mas makakamura tayo kung isang biyahe na lang, na isang bangka na lang yung arkilahin kesa doon sa pakonti-konti natin na ipapadeliver doon po sa ibang bangka naman na maliliit. Kaya base po doon sa computation natin, mas makakamura pa rin tayo kahit pa ang arkila po natin dito sa bangka na ito ay 20,000 ang isang trip mula dito sa Calatagan dadaan ng Talawtaw dahil nandun po sa Talawtaw yung mga asbestos na bubungan na ating binili na siya po natin gagamitin din dun sa pinagbayanan. So nauna na po natin na binili yung asbestos dahil yun po ay hindi manggagaling dito sa Calatagan, yun po ay nanggaling dun sa Lubang area dahil dun po yung meron na mas mura na gumagawa ng asbestos. Kaya doon po natin siya binili. So ang gagawin po natin, mula po dito sa Calatagan, bibiyahe kami ngayong araw at pagbiyahe namin ngayong araw ay dadaan muna kami ng Talawtaw para kunin yung mga asbestos na naandon. So nandito din sa akin likuran yung mga school supplies naman na ating binili na galing naman kay Lynn Adams at kay Tita Mosco. Yan po ay papamigay natin. Hopefully mapamigay natin sa actual na date ng birthday ni Lynn para mas memorable yung birthday niya kasi siya yung nag-request na gusto niya daw gumawa ng charity para dun sa karawan ng birthday niya. So yan yon yung mga school supplies na ipapamigay po natin dun sa mga estudyante na katutubo. Abangan po ninyo yung ating video na pamimigay ng school supplies sa mga susunod na araw. So sa kasalukuyan po ay hinihintay pa natin yung pagdating ng ating mga materyales dahil yun ay pangalawang biyahe daw noong hardware i-deliver. Pero sa kasalukuyan din po kasi ay hinihintay din po natin yung confirmation naman kung may di-deliver ba ngayon yung sawali na gagamitin naman natin para doon din sa bahay. So yung sawali po, yung tipo ng sawali na kinuha natin is yung boho na sawali kasi mas matibay po yun. Mas matibay yun kaysa plywood yung gagamitin natin at saka mas maganda din siyang tignan at mas angkop siya doon sa design na ginawa po natin para doon sa bahay. Kaya ipinipilit ko po talaga na yung sawali yung magamit kesa sa plywood. Kasi yung plywood po kasi pag nabasa yan, nagbabakbak talaga. Hindi po kagaya nung sawali na boho, kahit mabasa yan, lalo siyang tumitibay kasi nasisiksik yung ano niya, yung particles niya, saka yung surface niya mismo is hindi nag-absorb ng water. Ano po yun, parang dumudulas lang siya dun sa tubig. Tapos ang kagandahan pa po dun, yung sawali kasi is pwede nating i-varnish para na sa ganun is mas maganda siyang tignan at mas lumalaban siya sa tubig kahit maulanan. So yun po yung kagandahan ng sawali. Kaya yun po yung ating gagamitin.
so hanggang ngayon ay nandito pa rin po tayo sa pier ng Kalatagan, pero naikarga na po yung ating mga materyales. Yung mga plywood, semento na karga na. Ang naiiwan na lamang ay itong mga steel bar. So ito, yan na lang yung naiiwan. Hinihintay na lang natin. Unfortunately po kasi ngayon hindi ma-deliver yung yung sawali. Kaya sabi ko ipapasabay ko na lang sa ibang biyahe ng passenger o ng cargo sa ibang araw. So ihahabol na lang yun. Anyway, hindi naman siya agad kailangan dun sa mga first part nung construction. Ang kailangan talaga is yung mga semento saka yung mga steel bar, dahil yung base niya is semento. Sa pataas pa naman natin gagamitin yung sawali, kaya okay lang din na medyo madelay ng konti. And hindi naman magiging ganun kamahal yung kamasahin nun, kasi naman yan, light material yon, saka hindi naman ganun kamahal masyado. Kasi 10 pieces na sawali lang yon, so parang nasa 7 siguro, 7,000 pesos yung babatakan niya. Nandito po tayo ngayon sa bangka na sasakyan natin papunta ng Talawtaw and then Pinagbayanan. And then nandito yung ating mga dala na school supplies. Hindi na natin to ibababa ng Talawtaw kasi doon din naman po natin to dadalahin sa Pinagbayanan. Grabe yung init ng panahon ngayon. Ayan. Ayan, so gusto din po natin magpasalamat dun sa mga bagong sponsors na nagpadala para dun sa ating pinapagawang tuluyan ng mga estudyante. Sa susunod na araw po ay isa-isahin pong banggitin yung mga sponsors na dumagdag pa doon sa last na nabanggit natin. At saka para ma-update ko na din po kayo ng kung magkano na yung inabot ng sponsorship na para sa Solde Pinagbayanan. At ganun din isa-isahin din po natin kung magkano naman ay yung expenses nung atin namang mga pinamili na materyales. Ayan po yung mga steel bar natin. Yung iba po dun sa sa taas nila dun. Ngayon natin. Yung ibang mga dami. Ayan. So nandyan po yung ibang mga materyales natin. Yung mga plywood na dyan. Yung ano pangalan dito? Pinolik board. Nandyan. Tapos bumili po ako ng duyan. Ito naman po yung personal. Hindi po ito kasama dun sa mga kasi parang gusto ko siyang ilagay either dun sa farmhouse or baka doon sa Pinagbayanan din siguro. Pero that's my personal expense po. Binili ko yan kanina. Kasi nakita ko po yan dun sa binibilahan ng sawali. Kasi parang masarap po siyang masarap po siyang tulugan kasi maano po ito Yari sa uway. Yari sa uway. Sabi po ni Kuya, matibay daw po yan. Ayan. Solid yung niya. Yung ganda ng pagkagawa. Sana magtagal. Though hindi din siya dapat pinapaanahan po. Pagka tag-ulan, syempre, hindi dapat nakababad sa tubig. Dapat tinatanggal din. Nandito na po ulit tayo sa Talawtaw. Kakarating lang namin ngayon ay alas 3 na ng hapon. At yung mga nabanggit ko po kanina na asbestos na ating dadalahin doon sa Pinagbayanan ay nandito na. Ayan. So, ito po ay bali 34 pieces yung 10 feet, tapos 17 pieces naman po yung 8 feet. So yan po yung ating mga dadalahin bukas pagpunta natin ng Pinagbayanan. Ngayon ang plano po kasi ay bukas na ng maaga kami didiretso ng Pinagbayanan para kahit papaano makapahinga din ng konti dito sa Talawtaw. So tutulog muna ng isang gabi kasi medyo matagal-tagal na rin po ako na hindi
pahinga dito sa Talautaw. So ayan, so nandiyan si Papa ang siyang sumundo sa akin dito sa dito sa sawang ang Talautaw. Yeah. Okay, teka. Game. Ayan, so lakad muna po kami. Tara. Okay. Dito muna ako tumuloy sa bahay nila mama. Maya maya na po ako pupunta doon sa farmhouse. Yeah. Tadaan! Ayan po mga kababayan. So nandito na muna ako sa bahay nila mama. So dito muna ako tumuloy. Pero bukas ay mamaya po pupunta din ako ng farmhouse. Doon ako matutulog. At bukas i-update ko po kayo doon sa mga susunod na gagawin natin. Dahil bukas pupunta na po tayo ng Pinagbayanan para madala yung materyales na gagamitin na. At para masimulan na din yung kabuuan mismo ng bahay na kailangan natin ipagawa. So nandito na po tayo ulit sa bukid. Nandito na po ulit tayo sa farmhouse. Duman lang ako kala mama merienda, tsaka para nakipagkwentuhan din ng mahaba-haba. So ngayon po ay naglalakad naman ako pabalik naman ng farmhouse. Ay grabe, na-miss ko rin to ilang araw din po ako na wala dito, kaya na-miss ko din yung bahay. So ayun, ang baba na nung ang baba na ng net ng volleyball wala na kasi nakakapaglaro. Ayan, namiss ko dito. So walang tao, sarado po ang bahay. Though dumadalaw naman sila mama dyan, dumadalaw naman po sila. Saka yung pamangkin ko, dumadalaw din sila dyan. Ayun po mga kababayan, ang laki na netong ang laki na netong talisay. Buti na lang hindi siya namatay, kasi may pumasok daw pong kalabaw dito. So kaya tingnan nyo, ang dami na namang ang dami ng bakod na pinaglalagay. Tapos ang nadali daw ay itong talisay na to. Ito po, yan namatay. Nakain. Tapos yung mga balanoy, yung mga balanoy dito nakain din. Ayan. Medyo lang, pag walang tao yung bahay po. Medyo malungkot yung bahay pag walang tao. So ayan. So na-miss ko dito. Okay, grabe, na-miss ko yung view dito. Though sobrang nag-enjoy naman po kami dun sa biyahe namin sa Siargao. And ngayon may kanya-kanya na kami ulit na pinuntahan, charity. Sila JR
si Ren Vlogs, si Mastering Ring, kasama yung ibang friends ni JR, nandun po sila sa Loop, Mindoro Loop. Actually, sobrang gusto ko po sana pumunta dun, kaya lang talagang hindi kaya ng time dahil nag-attend pa ako ng birthday nung pamangkin ko nung isang araw. Tapos nga, kailangan ko ng makarating dito ulit sa Mindoro para dun sa bahay po. Kaya hindi ko na rin pinilit na sumama, pero gustong gusto ko sana sumama. Though yung ibang part naman doon narating ko na din, pero yung sa Oriental hindi masyado. Saka ibang experience po kasi sana yung loop na na buong Mindoro, no. Kaya lang talagang hindi kinaya. So yun. So bukas po papunta na rin kami ng Pinagbayanan. Paluwas ay papunta na po kami ng Pinagbayanan para dalhin yung mga materyales. So matutulog lang ako ng isang gabi dito and then punta na ulit doon. Ayan po mga kababayan. So namiss ko talaga yung bahay. Kaya ayan, pasilip ko ulit sa inyo, baka namiss nyo din po eh. Ayan. So okay naman, parang kung ano yung iniwanan ko, yun din yung dinatnan ko halos. Malinis naman. Ayan. So, ganoon pa rin. Wala namang nabago dito sa bahay. Pero, na-miss ko lang talaga. So, yun po mga kababayan ang ating update sa pinapagawa natin na tuluyan ng mga estudyante. And tungkol naman po dun sa biyahe namin papuntang Dubai, just today, ngayong araw na ito po, May 19. May 19, ngayon po nakauwi na ako ng Mindoro, nandito na nga sa farmhouse, nakabalik na ako ng farmhouse. Unfortunately, na-receive ko po yung notification na nanggaling kay JR, isa sa mga kasama namin papuntang Dubai, na kinancel po ng airline yung aming flight. So yung buong flight is canceled na ng airline, kaya naman hindi na po kami matutuloy ng Dubai sa June 18. Supposedly po kasi ay pupunta talaga kami ng Dubai para sana mas maging special yung celebration ng birthday din ni PJ. Unfortunately, ito po yung unforeseen event na parang na-anticipate na din naman namin previously kasi nga yung lahat ng flight ng April, lahat ng flight ng May, kinancel din ng airline. So talagang hinihintay na lang namin kung ano ba yung magiging decision dun sa mga flight naman ng June. And just today, na-receive na nga po namin na kinancel na din po yung flight ng airline papunta dun sa Dubai, dun sa date na aming binook. So, hintayin nyo lang po kung ano yung aming mga susunod na update. Hindi ko po sure kung, kasi pwede naman daw siyang i-rebook, pero kasi parang ang laki din ng risk na kung matutuloy ba siya or baka makancel din. So, tabayanan nyo po ang aming mga susunod na update sa mga susunod na araw kung ano na kaya ang ating gagawin. So, meron ba kami pupuntahang ibang lugar or magpo-focus ba muna kami dun sa mga ginagawa namin sa kanya-kanyang lugar. So, yan po ang inyong abangan mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan po mga kababayan, so maraming salamat po sa inyo palaging suporta, sa inyong pagko-comment, pagla-like, pag-share, panonood without skipping ads, sa inyong palagi pong pagtangkilik sa aming mga video. Maraming salamat po. At muli po, kung nasasangpanig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po namin prayers, sana po tayo pong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and have a good rest of your day. Thank you. Bye-bye.